Hello everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon po, kami ay on the way. Papunta kami sa school ng aking pangalawang anak at syempre kami ay mag-e-enroll. Isa nga ito sa mahalagang obligasyon ng mga magulang, ano po, yung bigyan natin ng maayos na edukasyon ng ating mga anak. Just to give a preview po nung sa aking pagiging tindera, bago po ako naging full-time tindera, ako po ay nagtrabaho ng almost 18 years sa isang private company. Actually po ito ay pawn shop / remittance company. So nag-resign po ako year 2022. Kasi nung September 2021, yun nga po yung aking asawa ay namatay. Nung time po na yon, bali kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon, is either ako po ba ay mananatili sa aking company or ako ay mag-i-stay na lang sa bahay at magkaroon ng sariling negosyo. Yung aming sari-sari store po, ay ito po ay dati ng tindahan ng aking asawa. Yun nga lang po, nung during pandemic, nag-decide siya na mag-grab food na lang kasi medyo mahina na daw yung tindahan. So, bali, nilagyan ko yun ng laman pero konti na lang kasi ang nagbabantay po nun ay yung aking panganay na anak dahil nung time po na yon ay naka-online siya. No? So, online class lang naman din yung mga anak ko. So, sila po yung nagbabantay ng aming tindahan. Yun nga lang po, nung September, nagkaroon po ng inatake po yung aking asawa and after 4 days nga po kinuha na siya ni Lord. So nung time po na yon, syempre yung aking mga anak ay kailangan din ng meron silang kasama sa bahay. At syempre, ako naman po ay nagtatrabaho noon. Ang kasama lang po nila sa bahay noon ay yung aking nanay, which is matanda na nga din po. So, meron na ring nararamdaman. Kaya, nagdesisyon po ako na mag-resign sa company at ituto ko na lang yung aking pagtitindahan dun sa aming bahay. Isa din po sa rason kung bakit ako talaga ay naging decided na mag-resign sa aking company kahit ito nga ay medyo may katagalan na yung aking serbisyo ay dahil nga po sa nung time na yon yung aking panganay na anak ay alam ko na mag-i-excel pa siya sa kanyang academics. Nung time na yon siya ay nag-graduate siya ng high school as high honor. So sabi niya sa akin na, Mami, kung pwede, hindi na siya magtitinda at tututok na lang din siya sa kanyang pag-aaral. So, ang ginawa ko po, talagang yung time na sinabi sa akin ng anak ko yun, naging decided na ako na sabi ko, gusto ko nang itutok ng anak ko yung kanyang pag-aaral, tutukan na ng anak ko yung kanyang pag-aaral. At yun nga po nung nasa senior high school na nga po siya, nag-graduate po siya as high honor. So, hindi po ako binigo ng aking anak dun sa kanyang pakiusap at syempre alam ko naman po na napakasipag po talagang mag-aral ng aking panganay na anak. At syempre yung aking pangalawa naman po, yun nga po nasa hindi man siya sa academic pero nag-excel naman siya sa sports. So sa kanya nga pong school, very active siya. And after po nung pandemic, naging active na nga po siya sa kanyang sports. Ano po, sa kanyang napiling sports which is basketball. So gusto ko na rin naman pong bigyan nila ng sapat na oras yung kanilang mga field of interest. At syempre yun nga pong aking bunso naman noon ay elementary, so kailangan pa rin pong tutukan ng isang ina, ng gabay, no? Kasi nga po nasa elementary siya, ako rin po yung naghahatid sundo sa aking anak.
Pero po, ang aming source of income, talagang lahat po doon sa tindahan. So talagang kailangan ko pong tutukan din yung aking pagtitinda. So ito po ay kahit nga po sa mahirap nga, talagang lagi ko po itong kinukumpleto. Pagkahatid ko ng aking bunsong anak, ako po ay diretso na sa palengke para mamalengke na. Sa pag-handle po ng negosyo, ako po talaga kahit nung ako'y isang empleyado pa, mahilig po akong magtinda. Marami po akong nagiging mga racket. Marami po akong tinitinda, katulad yan yung mga herbaliner. Minsan po gumagawa ko ng leche plan, itinitinda ko sa mga kaopisina ko. At syempre, anong time din na yon, nagpapautang din ako. So, maliit na halaga lang naman, pero kahit papano may interest yung aking pera. So talagang nasa dugo ko talaga yung pagninegosyo, no? Nasa interest ko po talaga yon. Kaya hanggang ngayon po, yun yung nadadala ko. Ngayon po, bilang isang solo nanay, hindi ko po talaga pinagsisisihan yung desisyon ko na pagre-resign sa aking company at tutukan ko na lang po yung aming tindahan. Kasi nang sa gayon po, kahit papano natututukan ko din at napapalaki ko din ng maayos ang aking mga anak. Syempre, naaalagaan ko sila at saka syempre namomonitor ko kung ano yung nangyayari sa kanila. Syempre, bilang isang nanay, gusto ko po talagang magabayan ng maayos ang aking mga anak. So, maswerte na nga lang din ako dahil yung aking pong panganay, which is college na, proud ako na sabihin na siya ay isang scholar ng bayan. At syempre naman din ang aking pangalawang anak ay nag-i-excel naman din sa kanyang fields, no, sa sports. So ang akin naman pong bunso, kahit papano nagagabayan ko ng maayos. So ngayon nga po grade 6 na siya. So next year, plano ko na din siyang i-enroll sa isang bigger school. Ngayon nga po ay galing na kami sa school ni Kuya Sam. So, syempre medyo happy naman tayo dahil sa sobrang laki ng nabawas sa tuition fee na babayaran ko kay Kuya Sam. Ngayon po, meron lang kaming mga aayusin pa at saka kakausapin pa yung coach niya. Kaya siguro by next week, finally may enroll na si Kuya Sam. Pagkagaling nga po namin doon sa school, tamang-tama, meron ng malapit na Pure Gold. So, ayan nga po, ako po ay namili na naman ng mga paninda. Ayan, so, bali, ang binili ko lang po ngayon ay mga sitsirya at saka yung ibang mga canned goods dahil nga po inaabangan ko na naman yung Hakot Everyone ni Pure Gold. So medyo limit lang ako dun sa mga binili kong biskwit dahil yun nga po yung magkakaroon ng 10% sa Hakot Everyday, sa Hakot Everyone. So ngayon po, bali na ang lahat po na napamili ko ay nagkakahalaga na bali dalawang resibo po ito. So yung isa nasa 3,944 at saka yung isa naman po ay 2,816. So almost 7,000 din. So ayan po. Ganun lang po ang buhay ng isang solo nanay tindera, no po. So pagkagaling ng obligasyon sa mga anak, kailangan hindi pinababayaan yung obligasyon naman sa tindahan. So yun lang po sa ngayon is ngayong araw nga na to, nagawa ko yung obligasyon ko bilang nanay at saka syempre obligasyon ko as tindera. Patuloy lang din po ang paghahanap buhay para sa kinabukasan po ng aking mga anak. No, lahat naman po ng aking pinaghihirapan ay napupunta sa mga anak ko at syempre masaya naman ako dahil kahit papano na ipoprovide ko sa kanila yung kanilang mga basic needs. Ano po, paminsan-minsan nabibigyan ko naman sila ng kanilang mga gusto
Yun naman po yung aking kaligayahan. Siyempre po, lagi kong inuuna ang kapakanaan ng aking mga anak. So, maraming salamat po sa panunood. Sana po nagustuhan nyo. Sakali pong nagustuhan nyo, paki-like naman po at paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. God bless everyone.